Tutuloy po natin yung ating pong serye ng pag-aaral sa usapin po ng mga marka ng tunay na pagsisisi o marks of genuine repentance. At tayo po ay nasa ikatlo na pong bahagi ng ating pong pagtatalakay tungkol po sa topic po na ito. At ang emphasis po, pinakadiin po ng ating pong pangangaral ngayon ay tungkol sa isa pang marka ng tunay na pagsisisi, namely, ang paglapit sa Diyos. So, samahan niyo po ako sa ating pong teksto ngayong umaga dito po sa gabi po pala, no? Santiago, Kabanatang 4, talatang 8. Nasanay po ako na worship service kaya umaga, no? So, Santiago, Kabanatang 4, talatang 8. Tatalakayin lang ho natin mga kapatid yung unang bahagi ng talatang 8. At next Wednesday, Lord willing, tatalakayin po natin yung pangalawang bahagi. Ang sabi po dito ng Santiago, Kabanatang 4, talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Noong mga nakaraang Miyerkules po, mga kapatid, na naaral po natin yung ilan na pong mga marka ng tunay na pagsisisi. Natutunan po natin sa verse 7 na ang tunay po na pagsisisi ay may kaakibat po ng pagpapasakop sa Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay pagkilala sa kanyang otoridad sa ating buhay at paghahari sa ating buhay. Ito po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at kahandaang sumunod sa kanyang kalooban. So yan po yung unang marka ng pagsisisi. At naaral din po natin, doon din po sa verse 7, na ang tunay na pagsisisi po, maliban po sa pagpapasakop po pala sa Diyos, ito din po ay may kaakibat na paglaban sa dyablo. Ibig sabihin, hindi na po tayo magpapailalim sa kalooban po ng dyablo, hindi na po natin siya ituturing na boss ng ating buhay, hindi din po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog, kagaya ng naaral natin sa talatang 4. Tayo po ay kaibigan ng Diyos, ngunit kaaway na ng dyablo, na minsan po nating naging amo sa oras na tayo po ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan. So, ang pagsisisi po, mga kapatid, sa verse 7 ay paglipat paglipat ng kampo mula sa kampo ni Satanas sa kampo ng ating Panginoong Jesus. Ngunit mga minamahal, gusto ko pong i-argue sa gabi pong ito na ang tunay po na pagsisisi ay hindi lamang po nagtatapos sa pagpapasakop sa Diyos at paglaban sa dyablo. Yun po sa talata na atin pong pinagbubulayan ngayon, ito po pala ay dapat may kaakibat din na paglapit sa Diyos. Sabi nga po ng isang theologian sa katauhan po ni Dr. R.C. Sproul sa kanya pong aklat na Essential Truths of the Christian Faith, and sabi po niya roon, and I quote, in Scripture, repentance means undergo a change of one's mind. This change of mind is not mere switching of minor opinions, but of the entire direction of one's life. It involves a radical turning from sin and to Christ. Ulitin ko po yung bahagi, lalo na yung last part. It involves a radical turning from sin and to Christ. So dito po sinasabi ni Dr. R.C. Sproul na maliban po sa pagbabago ng isip o ng takbo ng ating pong pamumuhay mula sa pagiging makasalanan tungo sa isang buhay na namumuhay sa kabanalan, ito po ay may kaakibat din na pagbaling mula sa kasalanan patungo kay Kristo. So mga kapatid, gusto ko maunawaan natin na ang pagsisisi po, ang genuine repentance, ang tunay na pagsisisi po sa ating mga kasalanan ay hindi lamang po simpleng moral development kung saan may mga kailangan lang po tayong ayusin o i-adjust sa ating mga behavior o sa ating mga pag-uugali. Ito po ay isang, masasabi ko, spiritual reconcilement kung saan tayo na dating kaaway ng Diyos ay lumalapit sa Kanya upang sumuko at makipagkasundo. So ganyan po yung idea na
pinapakita ni Santiago sa kanya pong sinusulatan dito po sa ating teksto ngayong gabi. Mapapansin niyo po sa unang bahagi po ng verse 8 na meron pong dalawang klase ng paglapit na binabanggit po dito si Santiago, na magsisilbi ho nating 2 punto sa gabi pong ito na may kinalaman din po sa tunay na pagsisisi. Ang una pong klase ng paglapit ay ang paglapit sa Diyos. Nakita niyo po ba yon sa unang bahagi ng verse 8? Secondly, ay ang paglapit ng Diyos. Okay? Paglapit sa Diyos, paglapit ng Diyos. Aralin po natin isa-isa, mga minamahal, kung ano po ang ibig sabihin natin dito sa mga puntong ito. So, unahin po natin, mga kapatid, yung paglapit sa Diyos. Sa unang bahagi po, mga minamahal ng talatang ito, mababasa po ninyo ang isa sa mga marka ng tunay na pagsisisi. Ang sabi po sa unang bahagi ng verse 8, lumapit kayo sa Diyos. Pasinin niyo po yung sabi ni Santiago sa talata. Ang pagsisisi po pala ay hindi lang po nagsisimula at nagtatapos sa pagkadismaya sa ating sarili. Di po ba pagka tayo ay nagkakasala, nadidismaya tayo, no, sa ating sarili, paulit-ulit na lang. No? Hindi po lang doon kasama po 'yon, pero hindi lang po doon nagtatapos. Hindi rin po yan nagsisimula at nagtatapos sa pagkalungkot at pagtangis natin dahil sa ating mga kasalanan. O kaya naman ay kapag tayo po nakonsensya na sa mali ho nating ginawa. Ito po pala, mga kapatid, ayon sa talata, ay may kaakibat din po, o dapat may kaakibat din po ng paglapit sa Diyos. Kung ang mga nararamdaman po natin ito tungkol sa ating mga kasalanan, ay hindi tayo dinadala sa Diyos upang humingi ng awa at biyaya, hindi po iyon tunay na pagsisisi. Ito po yung tinatawag ng mga theologians na attrition. A-T-T-R-I-T-I-O-N. Attrition. Ibig sabihin po ng attrition, mga kapatid, nalungkot ka lang sa consequences, natakot ka lang sa mga consequences na nagawa mong kasalanan, pero hindi dahil na-offend mo ang banal na Diyos na labis na pinakamabuti at nagmamahal sa iyo. Yun yung attrition. Ano? Parang sa sa bilangguan. Pag nagpunta kayo sa bilangguan, marami pong mga tao doon, pag tinanong mo, nalulungkot ka ba, nagsisisi ka ba sa iyong nagawang kasalanan? At marami sa kanila magsasabi, opo, ako po'y nalulungkot, ako po'y nagsisisi, dapat po pala, hindi ko ginawa yun. No, sana ako'y nakalaya ngayon. Ano po? Baka may makuryente. So, pero, bibihira po sa kulungan, maliban na lang po kung sila'y nagsisi sa harapan ng Diyos, ang magsasabi, nalulungkot ako at ako ay nakukonsensya dahil alam ko na ang kasalanan ko ay hindi nagustuhan ng Diyos. Hindi ito na-appreciate ng isang banal na Diyos. Yung attrition, mga kapatid, o yung hindi tunay na yung pagkalungkot lang at pagkatakot sa konsekwensya ng kasalanan, ito po yung gaya ng pagsisisi na ginawa ni Judas na isang traidor. Diba? Alam niyo yung istorya ni Judas. Matapos po niyang ipagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo dahil lang po, naalala niyo po ba kung gaano karaming pilak ang isinuhol kay Judas para ipagkanulo niya? Dahil lang po sa 30 pilak. Ayon po sa Mateo 26:14 hanggang 15. Pinagkanulo niya, trinaydor niya ang ating Panginoong Jesus. Pero ano ang nangyari? Pagtapos po noon, nakonsensya po si Judas sa ginawa po niya sa ating Panginoong Jesus, bumalik po siya sa mga pinuno na nagsuhol sa kanya. Ibinalik po niya yung 30 pilak at matapos po noon siya po ay nagbigti. Makikita nyo yan sa Mateo 27, talatang 3 hanggang 10. So, imbis po na bumaling siya sa Diyos at humingi po ng tawad. Ginawa niya, patatawarin naman siya ng Diyos No? Bumaling siya sa tao, binalik kayo yung pilak, at sa sarili niya, sa sarili niyang kondisyon, binayaran niya yung kanyang kasalanan. Inaakala niya na kapag siya ay nagbigti, mababayaran ng kanyang kamalian, ng kanyang kasalanan. So, yun po yung tinatawag na
maling uri ng pagsisisi. Yung attrition na tinatawag ng mga theologians. So, ibang-iba po sa nangyari sa istorya ni Apostol Pedro. Kilala niyo naman po si Apostol Pedro, hindi po ba? Alam po natin na ipinagkanulo din ni Pedro o dininay ni Pedro ang Panginoong Hesus. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses. Ngunit matapos po nito, anong ginawa ni Pedro? Siya'y lumapit kay Kristo, humingi ng tawad, at nanumbalik kay Kristo. So, ganyan din po mga kapatid, yung klase ng pagsisisi na ginawa ni Haring David. Matapos po niyang magkasala, dahil pinagsamantalahan niya si Bathsheba at pinapatay niya ang asawa nitong si Uriah. Di po ba? Doon po sa kanyang awit na ginawa sa awit 51, makikita niyo po doon yung sinabi niya. Ang sabi ho niya doon sa talatang 4, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Now, hindi po ibig sabihin ito na binabaliwala ni Haring David yung nagawa niyang kasalanan kay Bathsheba at kay Uriah. Pero ang ibig sabihin po dito ni Haring David, kinikilala niya na pinaka nagkasala siya sa Diyos mismo, na pinagkakautangan niya ng lahat ng meron siya. So ang tunay na pagsisisi po ay hindi po kamukha ng pagsisisi na ginawa ni Judas, yung tinatawag na attrition. Ito po ay pagsisisi na ginawa ni Pedro at ni David, yung tinatawag na contrition, contrite heart. So, ano po pinagkaiba nun, mga kapatid? Si Judas, nung nalungkot siya, hindi siya lumapit sa Diyos. Si Pedro at saka si David, nung nagkasala sila, nalungkot sila, nakonsensya sila, lumapit sila sa Diyos at nagsisi, humingi ng tawad. So, ito po ay tunay na pagkalungkot at pagkadismaya sa sarili dahil nasaktan niya ang kalooban, nasaktan nila ang kalooban ng Diyos at paglapit sa Kanya ng walang anumang excuses, kundi paglapit na humihingi ng awa, biyaya at kapatawaran. Yan po ang tunay na pagsisisi at paglapit sa Diyos. Now, paano po ba tayo makakalapit sa Diyos? Sabi po dito sa talata, nang mayroong pagsisisi. Mga kapatid, gusto ko pong klaruhin na ang paglapit sa Diyos ay hindi lang po simpleng paglapit sa altar. May mga mangangaral ho kasi na nagtuturo, kapag gusto mong magsisi, gusto mong manumbalik sa Diyos, lumapit ka sa harapan. Well, marami po lumalapit sa altar, maraming lumalapit sa harapan, pero hindi tunay na nagsisisi sa Diyos. Ano po? Hindi rin po ito simpleng paglapit sa isang pari o isang pastor para mangumpisal. Hindi po ito simpleng pagbawi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Di ba minsan pag nagkakasala tayo, babawi na lang po ako, Lord. Babawi na lang po ako, Pastor. Pasensya na po. Pero hindi po gayon, mga kapatid. Parang ginagawa ng maraming politiko. Di ba? Mangungurakot tapos magpapatayo ng simbahan. Pambawi sa mga kasalanan. Hindi po ganun yung mga kapatid yung paglapit sa Diyos. Ang Diyos natin hindi nasusuhulan. Hindi po ito simpleng pagpapahirap sa sarili gaya ng mga ginagawa na nagpipinitensya. Yung lalapit tayo sa Diyos, papahirapan natin, paparusahan natin yung ating sarili sa pag-aakalang tatanggapin tayo ng Diyos kapag ganoon, pagka dugo-dugo na tayo, kapag gutom na tayo, sa pagpapahirap sa ating sarili. Yung paglapit po dito mga kapatid ay direktang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ng isang makasalanang may bagbag na puso, ngunit mayroong pananampalataya na siya ay patatawarin dahil lamang kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli upang magarantiya ang pagpapatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, wala pong sino mang makakalapit sa Diyos nang hindi dadaan kay Kristo. Sabi po niya sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa mga kapatid, ang paglapit po sa Diyos ay paglapit ng rekta sa Kanya, ng pag-umaamin sa ating mga kasalanan
at ng merong pananampalataya kay Kristo. Hindi sa sarili nating gawa, hindi sa sarili po nating buti, kundi sa ginawa at buti ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. So yan po yung ibig sabihin, mga minamahal, ng paglapit sa Diyos sa talata pong ito. Now, tingnan naman po natin yung pangalawang klase ng paglapit na pinamagatan ho nating paglapit ng Diyos. Paglapit sa Diyos at ang paglapit ng Diyos. Sabi po ulit sa unang bahagi ng ating teksto sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. So ang paglapit pong ito ng Diyos ay hindi po paglapit na gaya ng isang galit ng magulang sa kanyang anak na may katumbas na makabaling hanger na lakas ng pagpalo. Di ba? May lapit po kasi tayong gano'n sa ating mga anak kapag po nakagawa sila ng mali at ng kasalanan. So hindi po gano'n yung paglapit dito ng Diyos. Hindi po ito gaya ng paglapit ng isang malupit na hari sa mga taong nagtraidor sa kanya upang parusahan, upang puksain. Ito po, mga kapatid, yung paglapit ng Diyos po na ito ay mabiyaya, mahabagin at punong-puno ng pagmamahal na paglapit sa isang taong mayroong tunay na pagsisisi sa kanyang harapan. Kung maalala nyo ho, mga kapatid, ang istorya ng isang alibughang anak at ng kanyang ama sa Lucas 15. So, di ba, matapos pong magsisi ng kanyang lapastangang anak, biruin mo, hindi pa namamatay yung tatay niya, gusto na kunin yung mana. Ano? Kawalang ya, di ba? Tapos matapos niyang lustayin, babalik siya sa ama. Ano? Sabi niya, nagre-rehearse pa siya eh. Ano? Kumakain na lang kasi siya ng kaning baboy. Ano? Wala na siyang makain kasi pinang-beer house niya. Ano ginawa niya? Ano? Sabi niya, mas mainam pa kay mga tauhan ng aking ama. Ano? Kumakain sila ng maayos. Ano? So, babalik ako doon, sasabihin ko sa aking ama, kahit gawin mo na lang akong empleyado, gawin mo na lang akong trabahador. Ano? Pero ano ginawa nung ama? Nung nakita niya yung kanyang alibughang anak na bumabalik. Ano? Di ba? Sinalubong po niya ito ng pagyakap. Hindi na nga po nasabi nung alibughang anak yung kanyang mga pinapractice na sasabihin sa kanyang ama. So pagkayakap ng ama sa kanyang anak, ipinaghanda siya, pinagdiwang, sinuotan siya ng mga bagay na nawala sa kanya. Lahat po ng nawala sa anak, nung siya po'y nagkasala at nagsisi ay ibinalik ng ama. At alam niyo mga kapatid, kung sino yung ama na binabanggit doon sa kwento po ngayon, yun po ay ang ating Panginoon Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya ng merong pagsisisi. So gayon po ang ugali at ginagawa ng Diyos sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Kanya ng meron pong tunay nagpagsisisi sa atin pong mga sala. So ito po mga kapatid ay paraan ng paghihikayat po ni Santiago sa talata pong ito na wag na po tayong magpatuloy sa kamunduhan o wag na pong magpatuloy sa kamunduhan ng kanyang mga sinusulatan, bagkus sila po ay lumapit sa Diyos ng may tunay na pagsisisi at meron pong pangako sa talatang ito, ang Diyos ay lalapit sa atin ng may mabiyaya at mahabaging paglapit. How about ikaw kapatid? Meron ka bang mga kasalanang nagawa sa Diyos kaya nahihiya ka ngayong lumapit sa Kanya? Marami ka bang mga pagkukulang sa Kanya? Gaya limbawa na hindi ka na madalas nakakapanalangin, hindi ka na nagiging consistent sa iyong daily meditation ng Kanyang salita. Di ba yan naman usually ang struggle ng mga mananampalataya? Nakakahiya sa Diyos. Hindi man lang ako nakapagbulay ng Kanyang salita ngayong araw. No? Dami kong time mag-Facebook, dami kong time makipagmarites, pero hindi man lang ako nakipagniig sa aking Diyos, nakakahiya sa Diyos. No? O maaaring nanlalamig ka na ngayon sa pag-ibig mo sa Kanya at sa paglilingkod mo sa Kanya. Kaya nahihiya ka ng humarap sa Diyos. Mga kapatid, hindi mo matatanggap ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan lang ng pagmumukmok, pagkalungkot, pagkahiya at pagbawi sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Hinihikayat ka ng ating pag-aaral ngayon na ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Diyos na may bagbag na puso at pananampalataya kay Kristo. At handa ka niyang yakapin,
handa ka niyang tanggapin muli, handa ka niyang bigyan ng panibagong pagkakataon. Kaya huwag ka pong matakot at mahiya sa Kanya, mga kapatid. Bagkus tayo po ay lumapit sa trono ng Kanyang biyaya. Ulitin po natin ang ating talata, mga kapatid. Ang sabi doon, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Purihin po ang ating Panginoon.